Ay, magandang gabi po. Dito naman tayo, magpa-follow up po tayo, alas 7 ng gabi. Ito po ay patungkol sa, yung anong bago ngayon tungkol dun sa umiinit na sabongero case. Mga nawawalang sabongero. At bago ang lahat po yan, ay nais ko mo lang sasabihin mo na sa inyo, tulungan nyo naman ako. Kung sino lang gusto tutulong, wag lang yung mga ibang nagbubuli sa akin. Okay lang yun, sige, bully lang kayo, pero hindi naman po kayo hinihingian ng tulong para sa tulong ito. Ang aking tulong po hiningi ay konting ano lang sa inyo, konting financial help para po pandugtong ipang-file po sa kasong kuwaranto laban po kay Erwin Tulfo. Ang kuwaranto na isasampa po sa Senate Electoral Tribunal ay magbabayad pa po ako doon ng 50,000 pesos at 10,000 pesos na deposit fee. 50,000 is filing fee para tanggapin ang kaso ko na kuwaranto. Ang pakay po niya patanggalin si Erwin Tulfo sa Senado kasi Amerikano po siya at siya po yung nagserbisyo sa Iraq bilang US Army since 1988. Nakipaglabanan pa doon, mabuti nga nabuhay eh. At pumunta pa sa Europe pag after that, 1996 siya umalis sa US Army. Pagkatapos niyan, yun, gamit niyang pangalan Erich Sylvester Tulfo at lumalabas na namigay siya ng birth certificate ng isang tao nagngangalan, pero hindi naman totoong tao yun. Erich Sylvester Tulfo. Ang Sylvester po kasi pangalan ng tatay ni Erwin ay si Ramon Sylvester Tulfo. So, yun doon niya hinango, yan yung pangalan na yan. At gamit po ang birth certificate na invento na uso noong araw, ay kumuha siya ng US passport. So, noong 1991, may US passport siya. 2001, 2011, 2021. So, lumalabas niya 31 years siya may hawak ng US passport pagkatapos magiging senador natin. Yan ang hiningi ko ng tulong. At makaasa po tayo na patas ang desisyon sapagkat po, 3 sa mga member ng Senate Electoral Tribunal ay mga justices ng Supreme Court. Okay? At least yung mga tao na naapoy sa Supreme Court po ay matataas ang uri, ang kalibre ng kanilang integridad. Ayan lang po, patuloy na po tayo ngayon sa ating pong pinakabagong episode ng ating masigabong sabongero. Okay? Ito po si Toto Tirador, Toto Kausing. At ako po ay may degree na Doctor of Jurisprudence at civil engineer at retired na editor ng People's Journal Tonight. 15 years, kasama na rin naging editor din ako sa Kabayan Publishing. Yan po ang aking background. At galing dito, nais nating ibato sa Senado, si Bato. Anyway, ang ating kwento ay dahil nang hango din ito po sa tinatawag na Senate hearing ni Bato de la Rosa. Pero pinag-aralan ko ng matindi at lumalabas po na yung iniiyak o kinagalit ni Director Jimmy Santiago na pinupuna niya si alias Totoy sa pagsabi na pangalanan daw kung sino yung NBI agents na mga sangkot sa missing sabongero. Kasi nadadamay na daw lahat. Ito na po ang aking ngayon bato sagot kay Jimmy Santiago. Ito, relo ng nawalang sabongero nakuha sa 2 taong inaristo ng NBI agents. Ito po yon. So, ang nangyari po dito, bago ko ilabas ang video, ang konteksto ng kwentong ito ay nagsimula po ito sa issue na may isang babae na ang Mrs. Francisco, at mamaya tingnan natin ang pangalan, siya ay nagsumbong sa NBI sa Taft Avenue. Humingi ng tulong kasi hindi na daw umuwi yung asawa niya. Ang pangalan ng asawa niya si Janver Francisco. At kasama ang driver niya na si Frank Tabaranza. So ngayon, napumunta siya doon, nireklamo niya, may hinuli ang NBI agent. Kasi kung bakit napunta doon si Mrs.
Francisco ay nauli na kanya, nakita niya sa kanyang GPS ng kanyang cellphone kasi siguro malikot siguro to sa aparato ang mister niya kaya naka-GPS ang mister niya sa kanya. So alam niya kung saan ang cellphone. Yung parang cellphone niya dinala pa, nandun, withdraw ang ATM card ni Janber Francisco sa isang ATM machine. Kaya dahil doon, nagkaroon na ngayon ng lead at nahuli yung 2 tao. Bata pa actually. At hindi daw marunong bumasa sumulap. May pabingi, Presperes, may mga kabaling ko. At ang nahuli na yon ay umamin sa harap ng babae ng nagreklamo. Na sila daw, huwag daw sila iyanuhin kasi kung bakit nang nahuli, ito na ngayon. Ang issue, ang tanong. Ang humuli po niyan ay yung grupo ni Attorney Ramos na NBI agent na tao ni Attorney Jonathan Galicia. So, ngayon, yan ang kwento. Sila nakahuli. Pero pinakamatindi doon, ano ba kaya ang nangyari diyan? Ang kwento, hinuli nila dahil daw sa drug entrapment operation. Nawala ng connection sa sabong. Nagreklamo si Mrs. Dahil sa sabong na nawala sa sabongero niya. Ang kanyang asister na sabongero nawala. At ang hinuli nila ay ito dahil sa droga. So lumalabas po, sa ending nito, ay kinasuhan nila ng droga sa kasong droga itong dalawa, si magkakapatid na si Nicasio Manyo tsaka si Nicolas, kung hindi man Nicasio tsaka Nicolas Manyo pilido. So ngayon, bakit ibang kaso na iba? Iba na naman sa bungero. Ito ay sa kabila ng lahat na nakuha ang relo ng mister ng babae, ang relo ng nawalang sabongero na si Janber Francisco ay nakuha po sa isang hinuli ng NBI. So kumbaga, lumalabas dito po na gumagawa ng drawing ang NBI para tatabunan yung sabongero na kaso. At according sa misis na to, nakausap niya sa harap ng NBI mismo, pinakain pa niya, may CCTV pa siya, may video pa siya, nakausap niya, na umamin yung dalawang yun sa kanya na sila ang naglubog sa kanyang asawa. Kung saan man nilubog, yun ang hindi natin alam. Ngayon, nasaan na kaya yung Manyo brothers na yun? Ang galing ng pagligaw eh. So, pakinggan natin ngayon. Itong matindi itong Senate hearing na to. Balikan natin ang Senate hearing na nangyari noong April 18, 19 at 2022. Ito po natin. Sawriwain natin yung hearing ni Bato de la Rosa. Ginaganap na investigation na ito. Salamat po. Upo po kayo. Yan ang dalawang nahuli, si Manyo brothers. Si Nicolas at saka si Nicasio brothers. Sinong mas matanda sa inyong dalawa? Nicasio or Nicolas? Ako po. Ikaw. So kayong dalawa ngayon ay nakakulong saan kayo nakakulong? NBI Detention Center po. NBI Detention Center dito sa TAF po. TAF. Sa kasong Drugs po. drugs. Saan kayo nahuli? Sa Batangas po. Batangas. Batangas na huli. Noong June 8 po. January June 8 po. at June 8, 2021. 2021. Okay. Naka-out na yung dalawa. Tingnan mo. Kung sumagot yan, maniwala ba kayong dalawang yan sumasagot ay no read, no write? Hindi marunong bumasa sumulat. Naka-English pa yan pansinin nyo na lang. Ngayon, sinasabi ninyo dito sa asawa ni Junber Francisco na kayo ay mga asset ng RDEO. Totoo ba yan? Hindi po. Hindi po. Hindi. Opo. Hindi kayo asset? Yes po. Hindi po. Yan Tinanggi sila na hindi sila asset ng hepe ng RDEO.
At para mabigyan ko ng konteksto yan na sagot nila, nais ko malaman ninyo, yung hepe ng RDEO na yan ay si Orpa, pulis. At yung Orpa na pulis, yung asawa niya, swerte naman ang misis niya, may negosyo rin ng security agency. Tapos, at bakit naman yung mga security agency niya, ang mga sabungan pa ni Atong ang kliyente? Nako. Ano kaya koneksyon ng RDEO hepe na si Orpa, Colonel Orpa, at saka si Atong Ang, at saka itong nawala na si Janber Francisco. At itong dalawang ito, Manyo Brothers. Pakinggan natin. Bali, tinatanong sila dito ni Bato kung kilala nila si Colonel Orpa. Na ang sabi naman ni nakuha sa impormasyon nila ni Senator Bato na itong dalawang itong Manyo Brothers ay asset ng RDEO o Regional Drug Enforcement Unit ng Region 4. So, ano kayo? Kilala ba niyo yung mga RDO? Hindi po. Hindi kayo nagkasama sa mga lakad? Hindi po. Under oath kayo, ha? Yes po. Ha? Opo. Hindi kayo magkakaso pag kayo nagsinungaling. Basta ako, sinasabi ko sa iyo, under oath kayo. Napansin ko lang bakit sabay-sabay dalawa kong sumagot. Ang alam kong tao na takot, na tinatago, parang ayaw sumagot. Pero sila, ang bilis sumagot eh. Talagang sanay. So, totoo, hindi niyo kilala mga RDO? Hindi po. Ang mga RDO ay nandito sa harapan ninyo. Ito yung mga miyembro ng RDO. Uuna si Colonel Urapa. Kilala mo yan? Hindi po. Hindi po. Hindi. Hindi po. O, si Colonel Urapa. Ano na sabi na kayong kasama doon sa pagdukot ng si Janber Francisco. Sinabi daw ninyo sa asawa na kayo kasama sa pagdukot. Wala po kaming idea dyan, Your In Honor. fact, may relo pa na kasamang So yan, ang relo. Topic may relo natin. pa na binigay daw sa inyo ni Janber Francisco habang hawak niyo sila. At itong relo nito, nasaan itong relo nito, Mrs.? Nandun sa NBI? Nasa NBI po. At bago tayo papatuloy niyan, yung kwento ng relo na yan, yung relo na yan ay pag-aari po ng missing sabongero na si Janver Francisco. At bakit nakuha sa dalawang akusado na yan na tinurnover na ngayon sa NBI? At bakit pinangangatawanan ng NBI na nahuli yan, dalawang yan, sa drugs case entrapment operation daw? At bakit may relo? Yan ang tanong dyan. Bakit may relo? Actually, yung in-game pa nga dito eh. Nagkunwari na lang yan. Kumaso pa yung nanay na si Joyce. Joyce Manyo, nanay ng dalawang bata. Nakunwari, kinasuhan yung mga NBI sa paghuli sa kanilang anak. At naabsulto sila ng NBI. Pero ang kaso na absulto sila, ay yung sa paghuli ng dalawang bata na kuno, tinaniman ng droga. Pero alam ko na nalo naman ito, kunwari, ibig sabihin, drawing. Sinadya yung kaso na matatalo. At hinuli ka sila para pangtabon. At sa kabila ng lahat, na umamin na sa harap ng babae na asawa ni Janver Francisco, itong dalawang bata ito na sila ang nagdubog kay Janver Francisco. Pakinggan natin. May relo. O, relo. Binigyan kayo ng relo? Wala po Wala akong po. sarilo. Sinungaling. O, nagsinungaling na ngayon. Sigurado. Sumagot yung babae na asawa ng ni Francisco. Ang comment niya doon sa dalawang ito na Manyo Brothers ay nagsinungaling na sila nung sinabi na wala daw silang binigay na relo. Pero naniwala ako sa babae na yon na nagsasabi sa kanila na yung relo ng asawa niya ay nakuha ito sa isa sa mga ito. Kasi bakit? Nakausap niya kasi. Tapos ang problema nito, hindi may kutsabahan na nangyari. Kaya kaya Director Jimmy Santiago, ito, pakinggan niyo ito. Ano kayo sa mga pinagsasabi ninyo, ha? Yes Opo, po. opo. Yes, I think we can confirm that with the NBI. Ang sinabi kanina,
hindi binigyan. Baka hiningi nyo tapos napunta ngayon sa kamay ng National Bureau of Investigation. Inaamin niya ba yun? Hindi. Hindi po. Hindi po. Oh, hindi na inamin. Nawala lang si si attorney. But NBI is here. The case officer is here. Although you have been, Mr. Chairman, Attorney Ramos. Attorney Ramos. yes, Attorney Ramos, although you have been invoking repeatedly the sub judice rule, which we believe should not apply here, I think a yes or no answer from you would suffice. Meron ba talagang relo na napasa kamay ninyo na nanggaling sa kanila? Meron po, Your Honor. Ayun. Yun na po, Mr. Chairman. Napilitan umamin si Attorney Eduardo Ramos Jr. ng NBI na may binigay na relo yung dalawang nahuli. At ang relo naman na yun, tinutukoy naman ng asawa na yun ang relo ng kanyang mister. So, sa tingin nyo kaya nagsisinungaling si Attorney Eduardo Ramos Jr.? Tsaka si Attorney Jonathan Galicia? Inamin po ng NBI na napasa kamay nila yung relo na yun din po yung sinasabi kanina ni Jover Francisco. Under oath kayo, Manyo Brothers, hindi dapat magsinungaling. Yes po. I'm telling the truth po, Your Honor. Marunong pa mag-English Telling the Ito truth. bibigyan ko lang kayo ng warning. Or advisory. Advisory. Article 183, false testimony in other cases and perjury in solemn affirmation. The penalty of prison mayor in its minimum period to prison mayor in its medium period shall be imposed. Nakakaintindi kayo na English kayong dalawa? Hindi po. Tagalogin ko. Bisaya pa naman. Bisaya pa naman ako. Ang pagsisinungaling at saka ibang kaso ng pagsisinungaling sa isang affirmation, Panunumpa sa kasinungalingan. pagpapatotoo. Ang meron kayong pwede kayo makulong ng prison mayor Hindi niya matagalog. sa kanyang minimum na period to hanggang sa prison mayor sa medium period. At sa Anong Tagalog ng prison mayor? Senator ba to? At anong Tagalog ng ano? Sabihin mo na lang, ang prison mayor ay may kulong mula sa 6 na buwan na isang araw hanggang 6 na taon. So, hatiin mo sa 3, yan yung medium ng kulong. So, kung hatiin mo sa 3, 6 months times 12 at 6 years times 12 months is that is 66 months. Babasa mo ng 6 na buwan, so magiging 60 months. So, ang 60 months divided by 3, maging kada period, tig 20 na buwan. So, unang 20, yan ang minimum. So, kung may minimum, unang 20. Kung pa sa medium plus 20, 40 días. 40 araw. Hanggang 40 araw, 40 na buwan, 40 na buwan, at idagdag mo sa 6 na buwan, so that is 46 na buwan. Kung hatiin mo sa 12, yan ay 3 buwan at 3 taon at 10 araw na ito kulong. Yan na, ganun lang. saka meron kayong pina-fine na hindi susubra ng 1 million pesos. Fine. Anong fine multa? So ito po ang magiging Parusa. parusa sa inyo kapag kayo'y Nagsinungaling. So naintindihan nyo yung sinasabi ko, ha? Yes po, I understand po. You understand? Okay, ha? I understand, ha? Okay, ha? So, hindi ko marunong mag-English. Hindi marunong mag-English. Understand. Hindi mag-English pero sagot, I understand eh. Thank you for understanding me. Okay. Very good. Ay, nako. So, lahat yan pinawalang ano ito? Pinasinungalingan. Yung at sinasabi kanina ni Mrs. Jennifer Francisco ay baliwalang saysay kasi hindi ninyo kino-confirm. Hindi totoo yung sinasabi kanina. Opo, opo.
Yun. Meron yan. Sabi nyo, ha? Makonsensya kayo, ha? Buhay ito ng tao, ha? Nagsasabi po, Aside sa penalty na haharapin ninyo, buhay, dalawa yung nawawala. Na sabi ni Mrs. Francisco, kayo nagsabi na kasama kayo sa pagdukot, tapos ngayon, didinay na ninyo. Kung makonsensya tayo. nagsasabi po kami ng totoo. Totoo. Opo. 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 May abogado ba kayo kasama dito? Naku, Wala. Wala. saka parang hindi na Wala dapat kayong abogado. Ang gawin natin dito, Tol. Hindi man na ito... Chairman, the committee can provide a lawyer to assist the Manyo brothers. Perhaps from your staff, a lawyer can be assigned. Pero kahit na walang lawyer, tahasan man nila sinasabi na wala. Wala. Puro denial man. Mr. Chairman, the investigator seated beside them has given an affirmative reply contrary to what they are saying relative to the wristwatch. So, Mr. Chairman, I think we should proceed. May tinanong po kayo kanina yung kay Colonel, yung hindi kilala. Yes. So, andyan sila. Hindi nyo sila kilala. Hindi po. Hindi po. Tinanggi na si Kernel. Sabi kanina ni Mrs. Francisco na kausap kayo. Kasama kayo, nag-uusap kayo. Nakakulong po kami ngayon sa kaso namin po drugs. Hindi rin po namin alam kung bakit po kami may ganun. Grabe. Magaling. Ang kaso nyo, drugs. Opo. So, itong sa pagdukot ng dalawa, hindi kayo kasama? Yes po. Opo. Wala po kaming alam dyan. Yes, Chairman, Vice Senator sa Tolentino. presence po ng Manyo brothers, perhaps we can ask Mrs. Francisco. Pakiulit po yung sinabi nyo kanina. Yung kumakain, yung Mrs. Yes. Pakinggan si Mrs. Francisco. Ito yung totoong kwento. Kasi ni-record pa niya. Kasyo, nakausap ko pa po yan sa NBA mismo. Oo. Sabi niya, makikipagtulungan siya sa akin. Sa amin. Sa mga unang-unang dinukot. Tsaka sir, may ebidensya po kami. Kasama nila yung mga yan. Sa CCTV, kumakain po sila. Tsaka meron din po akong video na binidyohan ko sila, na kinonfront ko sila nung time na nun. Umiiyak pa po ako sa kanila nun. Ang sabi pa po nila nun, nilubog na daw po nila sa Laguna. Nilubog sa Laguna. Si Nilubog sa Gender Laguna. Francisco. Opo, nila. Laguna Lake. Saan ano mo tanong kung saan sa Laguna? Ayun po yung inaasikaso ng NBI ngayon. Simula nung nakuha sila. Tsaka, sir, inaasahan ko na rin kung gaganyan sila. Kasi sinabi po sa amin ng NBI na hinaharas sila ng mga yan. Ano maharas na nakakulong sila sa NBI? Yan po ang di ko alam. Kasi Kasi po, pwede mangharas doon, taga NBI, hindi opo, yung yung family po nila, magkapatid po sila eh. Yung family po nila yung hinaharas. totoo ba yan? Hinaharas yung pamilya ninyo? Hindi po. Hindi po. So, nag-joint pa yung dalawa. Hindi po. Sabay-sabay. Ano, baliw ako? Mrs. Baliw yung Mr. si attorney. Anyway, Senator Tolentino. Meron po kayong sinabi na meron kayong video na nakunan? Opo, na Dala niyo ba yung cellphone niyo? O sa cellphone ko po, na umiiyak ako sa kanila kung nasan dala na. niyo po ngayon? Pwede niyo po bang maipakita sa chairman ng committee ito o maipasa para maging bahagi Pasa ko na lang po. ng records ng Opo. committee? Tsaka sir, kumpleto po yung statement nung unang kuha po sa kanila ng NBI, nila attorney, kumpleto po yung statement mo nila simula nung unang taong dinukot nila hanggang sa dulo ng taong dinukot No, nila. dami ng Hanggang dinukot. sa dulo ni Janber Francisco. Pinakalas pong dukot nila si Janber Francisco. Tsaka meron din po silang conversation ng police ni Natividad. Ang FB niya po noon, Anyek Burabi. Kachat Anyek po niya, Burabi. kachat po din ni Casio yun. Nasa lahat po ng mga ebidensya, nasa NBI po lahat ng statement nila. Lahat po ng video CCTV na nandoon sila. Anyway, ganito na lang. NBI at saka CIDG, we cannot go further beyond. Hindi ko man pwedeng pitpitin ang bayag nitong dalawa na ito. Struck out the record, pang the record sa yung sinabi ko. Hindi ko pwedeng, hindi man,
Magtulungan na lang kayo, NBI at saka PNP, kung paano itong dalawa na ito. Can I assure your cooperation na sa DG at saka NBI? Alang-alang doon sa mga nawawalang dalawang tao na yon, Janber Francisco at saka yung isa, yung driver niya. Mag-cooperate kayo sa DG at NBI. Please. Yes, Mr. Chairman. Case officer, can I get your assurance na makipagtulungan ka sa CIDG? Yes, Your Honor. CIDG, Yes, sir, Your Honor, sir. Oh, tingnan. We will coordinate immediately with the NBI. Senator Tolentino, go ahead. Banggit na video kanina na forward na yung sa NBI. Ikopya sila. Lahat po nasa NBI na po lahat. But Lahat yung last video siguro, kung pwedeng ipaki-forward mo sa committee ito, coordinate with the committee secretariat, tungkol ba saan yun for the record? Anong laman? yung ano po, yung Per your recollection. kinokonsensya ko po sila noon na asa na po si John Burr. Sabi nila noon, sabi nila na wala na po, nalubog na daw po nila sa Laguna. Pero makikipagtulungan daw po sila. Sir, pinakain ko pa nga po yung mga yan eh. Saan po nangyari yun? Sa NBI po, mismo, sa TAC. Pinakain ko pa nga po yung mga yan eh. Sinabi pa nga po nila, makipagtulungan po kami pero huwag niyo po kami papakulong ha. Ginagano niya po kaming lahat ng families doon, ng mga dinukot nila. Sila. Pero lahat nung binabanggit nyo na video at iba pa, nasa kustodiya. Lahat po, kompleto po yun. Salamat, Mrs. Thank you po. Pwede mo maibigay sa committee yung recordings mo para safe ka rin na hindi ka pwedeng baka nila ng anti-wiretapping law. Bigyan mo na lang sa amin dito sa committee. Sir, pwede pong sila attorney na po sa lahat-lahat para hindi ko na po sa kalkalkalkalin. Sila na po lahat magbigay. Attorney, Sila. record lang dito sa committee Lahat namin. po record. Pwede mo ibigay sa amin yon? Yes, Your Honor, with the imprimatur of my bosses, Your Honor. Dito yung boss mo, Attorney Galicia. Can you give the imprimatur to the case officer? Mr. Chairman, we have to consult with our legal division. Okay. Ayan. Yung mapag-iwas na yan, may ibig sabihin yan. Kanina, pumayag na si Mrs. Kanya naman pag-aari yun eh. Nandiyan mo kaya sa'yo para hindi natin naglaan sa NBI. Direkta ka na dito sa amin. I don't think we will be violating any statute here. Sa committee naman yun eh. Sige po, pwede po. Yun lang sinasabi mo na kumakain. Yung sinasabi niya tungkol sa inilubog. Ay, wait. Yung sinasabi mo na umiiyak ka. Yun lang yung napag-usapan natin kanina. Yung sa may kumakain po sila, lahat po yun nasa NBI po yun. Tapos yung sa umiiyak po ako, yun lang po yung nasa akin. Nasa NBI po lahat ng video nila. CCTV na kumakain po sila. Meron naman din sa'yo kaya Wala po nagpalit po kasi ako ng phone eh. nagdi-delete ka. Hindi po. Nagpalit lang. Ay, palit. Opo. Lahat po yun nasa NBI po lahat. Kompleto po yun. Lahat ng evidence. Anyway, this committee can direct NBI to Dosistico. Tol? Dosistico. We can summon them to give us a copy of all those recordings. And we will do that officially. So anyway, siguro dyan na lang yan. What is important is na-establish na natin na yung babaeng yun ay hindi naman nagsisinungaling yun very clear kasi kinonfront niya, kinausap niya yung dalawa. At ang dalawa ay hinuli ng NBI na ayon naman sa NBI ay sa pamamagitan ng entrapment operation. Pero nakita niya sa NBI nitong babaeng ito, si Mrs. Francisco, yung dalawa nakausap at nagsabi sa kanya na sila din ang naglubog sa kanyang mister doon sa Laguna. So that is a very clear, sufficient evidence na mapatunayan natin on the surface na may reasonable ground talaga na mag-investigate pa na further just to say na itong NBI kontra po sa galit ni Jaime Santiago ay ito po sila yung unit ng NBI nito ang involved na nakipagkutsabahan kay Atong Ang kung ako ang inyong tanungin. Ganon po ang aking judgment call dyan. Kaya inirekomenda ko kay Director Santiago
investigate nyo po. Sigurado ako na may alam itong NBI agent sa trabaho na pagtatago ng mga sabongero na nilubog. Sabi pa ni General Nicolas Torre, hindi lang daw sa Taal Lake Memorial Park ang nakabaon. Meron pa sa sinabi nga na Laguna. So Lake Laguna siguro. Meron pang sinasabi na si Nicolas Torre na marami pang ibang lugar na pinagtapunan ng mga patay. May iba pa nga sinunog daw. So nevertheless, lumalalim na ngayon ang takbo ng investigasyon sa bising sabongero. Pagtakbo niya, so dito na lang ay tatawag na lang ako, mag-shoutout na lang ako si Iscoloco Monton, Thomas Isplana, tapos Madi Abdullah. Bakit sa NBI mga buhaying bayad dyan, sir? Ganun ba? Magpapabayad ba sila sa NBI? Analisa Abilianosa, watching from Davao City Hall. Bing Dikito, good evening, Toto. Always stay safe. Thank you. Eddie Calalo, baka mauna kapatuto makulong bato nandyan ng mga warranty nyo. Malayo, huwag ka maniwala sa warrant ng ICC. Niloloko lang kayo ni Trillanes. Hindi pa. Bago lumabas yung warrant o baris nila ni Bato, ay desisyonan muna ng mga judge kung talaga bang finally, sa final na usapin, kung may authority or jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Hindi pa po yan, malayo pa po. Desisyonan muna nila na meron silang authority sa Pilipinas bago sila pwede magpalabas ng warrant of arrest. Nakakahiya naman ikaw, judge. May tinatanong ba kung may jurisdiction ka, authority ka, tapos palabas ka warrant of arrest? Hindi po pwede yan. Kaya huwag ka maniwala sa fake news naman ganun. Eddie Calalo, no? Tapos Fermin Mangallanes. Good evening po, watching from Toril. Madaon sa mga gabi sa Toril, Davao City. Niler Manawis, Bato, may kinalaman. Ay, hindi naman. Huwag natin mo sabi kung may kinalaman. Wala tayong ebidensya. Hindi niya, una-una, hindi niya imbestigahan niya kung may kinalaman siya dyan. Boy Escalona, yan si Bato, trabaho niya magsinungaling. Hindi naman. Hindi naman sa lahat ng bagay na pagkakataon nagsinungaling ang mga tao. Raydis TV, shout out from Iloilo City. Ate, maayong gabi lang dira sa Iloilo. Jeff Bartolome, gawain Casey na ni Bato. Na-miss ko yung Lapas Batsoy din sa sa Haro. Maria Alexandria Togas, yung aking anak. Kumusta ka na, Cheng? Jeff Bartolome, Tanim Duterte Tatak. Hindi naman. Pisado naman kayo. Ang layo-layo, wala tayong ebidensya ng may connection kay Duterte yan. Hermoso Delpino, sila ang pumatay sa sabongero. Agustin, grabe. Katakot na talaga mga pulis ngayon. NBI naman ito, hindi ito pulis. Presperes, Baya Pabingi. So ngayon, ito lang yun, dito, lumalalim ang investigasyon. At least, naasahan ko na masolve din ito at mahuli na yung lahat ng mga sangkot. So, Madi Abdullahi, magawa kayo sa Pilipinas. Bakit about IBBM di inyo imbestigahan saan yan gold bar na binenta? Hanapin pa natin, no? Percival Tabaw, shout out. Okay. Si Francisco Dumalos matching from Cebu City. Maayong gabi, Francisco Dumalos. Ginaline Isaac, di Calalo, baka mauna ka kay Bato. Antayin mo na lang. So, okay, hanggang dyan na lang muna at magandang gabi po sa inyong lahat. Let us be, please help me sa aking panawagan. Bigyan niyo ako ng tinatawag na tulong para sa petition for quo warranto na aking isasampa laban kay Erwin Tulfo. Kasi po may ebidensya na tayo na masasabi na siya ay Amerikano. So may passport na siya. Meron akong ebidensya na may passport siya. 4 na beses binigyan. At naging sundalo siya ng Amerika. US Army siya. So, from 1988 to 1996, meron mo, lumaban pa siya sa Iraq War.
O kaya ngayon, dapat hindi natin maging senador yung ganong klaseng tao. So magandang gabi, maayong gabi, maya pabingi, maray na banggi, masanto siya labi, naimbag rabi, marayaw dum, maradyaw nga duyom, mapia magabi, langon sa inyo mga pagari, ago mga pakat, okay, lalo sa mga farm area. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lalo na sa mga kaklase ko sa MSU Marawi.